Isang masiglang manlalaro ng volleyball ang nakahanap ng pag-ibig online. Ngunit ang personal na pagkikita nila ng lalaki ay humantong sa isang bangungot na hindi niya kailanman inakala, pati ng kanyang pamilya. Sa kanyang kaarawan, nakatanggap siya ng bagong laptop mula sa kanyang mga magulang na sina Will at Lynn, punong-puno ng saya. Nagpuyat siya habang nakikipag-chat sa kanyang online na kaibigang si Charlie. Nang magsimula ang klase, nagsikap ng husto si Annie sa volleyball tryouts. Pagkatapos ng klase, inimbitahan siya ni Serena sa isang party at sinabihan siyang isama ang kanyang kapatid dahil gusto raw siya ng sikat na babae. Nasabik si Annie sa balitang yun kaya ibinahagi niya ito kay Charlie sa kanilang chat. Kalaunan, kinakabahan siyang kumuha ng litrato ng sarili upang ipadala sa kanya. Kinabukasan, natanggap siya sa volleyball team, ngunit sa halip na sumama sa kanyang ina upang magdiwang, agad siyang tumakbo papunta sa kanyang laptop upang ibalita ang magandang balita kay Charlie. Nang purihin siya nito at ang kanyang litrato, hiniling ni Annie na magpadala rin si Charlie ng sarili niyang larawan. Gayunman, biglang inamin ni Charlie na mas matanda siya kaysa sa una niyang sinabi, na ikinabahala ni Annie. Sa kabila ng kanyang pagdududa, sinabi niyang naiintindihan niya kung bakit nagsinungaling si Charlie dahil ayaw niyang mawala ang kanyang kaibigan. Pagkatapos nito, ipinadala ni Charlie ang kanyang mga litrato, at napangiti si Annie nang makita ang kaakit-akit na mukha ng lalaki. Dinaglaon, dumalo si Annie sa party ni Serena, ngunit hindi nakapunta si Peter dahil naghahanda ito para sa kolehiyo, na ikinadismaya ng sikat na babae. Sa huli, maagang umuwi si Annie at inamin sa kanyang ama na hindi siya naging komportable nang magsimulang mag-usap ang kanyang mga kaklase tungkol sa mga sensual na bagay. Gusto pa rin ni Annie na makisama sa kanila dahil nais niyang magkaroon ng mga kaibigan, ngunit pinayuhan siya ni Will na maging totoo sa sarili sa halip na magpanggap para lamang magkaroon ng kaibigan. Gayunpaman, iniisip ni Annie na hindi naiintindihan ng kanyang ama ang buhay sa paaralan. Bumalik siya sa kanyang silid at ipinagpatuloy ang pakikipag-chat kay Charlie, sinasabing siya lamang ang taong maaari niyang makausap. Ibinahagi rin ng lalaki ang parehong damdamin at nagbigay ng pahiwatig ng romantikong nararamdaman para kay Annie. Isang araw, namili si Annie kasama ang kanyang kaibigang si Brittany, sinundo sila ni Lynn at napansin niyang kasama rin nila ang mga sikat na babae. Inamin ni Annie na kinumbinsi siya ni Serena na bumili ng mas sexy na damit upang maging mas kaakit-akit, ngunit hindi sang-ayon ang kanyang ina sa paggawa ng ganoong bagay para sa mga lalaki. Noong gabing yun, nakipag-chat si Annie kay Charlie, na biglang umamin na mas matanda siya kaysa sa sinabi niya noon, na lalong ikinaalarma ni Annie. Biglang tumawag ang lalaki kaya hiningi ni Annie ang paliwanag kung bakit patuloy itong nagsisinungaling. Hindi nagtagal, muli niyang nahikayat si Annie at nakuha ang kanyang tiwala, dahilan upang tuluyang mahulog ang inosenteng babae sa kanya. Noong araw na ihinatid ng kanyang mga magulang si Peter sa kolehiyo, ibinahagi ni Annie ang pangyayaring ito kay Charlie. Sa kanyang pagkabigla, sinamantala ito ng lalaki upang anyayahan siyang magkita. Matapos ang matagal na pag-iisip, pumunta siya sa mall, kinakabahan at nasasabik na makilala siya. Ngunit hindi pala si Charlie ang lalaking nasa mga larawang ipinadala niya, at mas matanda siya kaysa sa huli niyang sinabi. Napaluha si Annie, kaya ipinaliwanag ni Charlie na nagsinungaling siya tungkol sa kanyang edad dahil natatakot siyang hindi siya mauunawaan. Ipinilit ng lalaki na natagpuan niya ang kanyang soulmate kay Annie at ipinaalala na siya pa rin ang taong kausap niya noon, kaya hindi raw dapat mahalaga ang edad. Ilang sandali pa, nakita ni Brittany, na nagtatrabaho sa isa sa mga tindahan, si Annie na naglalakad kasama ang mas matandang lalaki. Napunta si Annie at Charlie sa isang ice cream shop. Sa una ay ilang si Annie, ngunit kalaunan ay naging komportable nang kausapin siya ni Charlie tungkol sa kanyang pamilya. Pinuri siya ni Charlie at muling nakuha ang kanyang tiwala, hanggang sa makumbinsi siyang paakay sa sasakyan. Habang nasa loob ng kotse, binigyan siya ng lalaki ng regalo at nakaramdam ng hindi komportable si Annie nang makita ang hindi kaaya-ayang kasuotan. Sa kabila nito, napilit siyang sumang-ayon na subukan iyon para sa kanya. Kaya sumama siya sa motel room ng lalaki at sinuot ang kasuotan. Agad siyang nagmadaling magpalit pabalik sa kanyang damit, ngunit kinumbinsi siya ni Charlie na maupo muna kasama niya. Sa takot, nanigas si Annie nang simulan siyang hawakan ng lalaki. Pagkatapos ay ginawa ng lalaki ang nais niya. Sa kabila ng pagtutol ni Annie, mas lalong lumala ang sitwasyon dahil hindi alam ni Annie na may nakatagong kamera sa silid. Kinagabihan, labis ang pagdadalamhati ni Annie nang tumanggi si Charlie na sumagot sa kanya habang pilit niyang pinanghahawakan ang pag-asang may ibig sabihin ang kanyang naranasan.
Lumipas ang mga araw at tuluyang gumuho si Annie sa pag-aakalang iniwan na siya ni Charlie. Kinumprante siya ni Brittany tungkol sa kanyang kakaibang kilos at inakala nitong si Charlie ang mas matandang lalaking kasama niya sa mall. Umiwas si Annie sa mga tanong, dahilan upang mapagtanto ni Brittany ang sinapit ng kanyang kaibigan, gayunman, itinanggi ni Annie na masama ang nangyari at ipinagtanggol na mahal nila ang isa't isa. Hindi ito naniwala si Brittany kaya iniulat niya ang nangyari sa paaralan, dahil dito, inilabas si Annie ng pulisya mula sa paaralan sa harap ng kanyang mga kaklase. Agad na ipinaalam sa kanyang mga magulang ang nangyari kaya dali-dali silang pumunta sa ospital kung saan sinusuri si Annie. Nang magkasama-sama ang pamilya, nagpakilala ang tagapayo ng ospital na si Gail Friedman at ang ahente ng FBI na si Doug Tate bilang mga humahawak sa kaso ni Annie. Kalaunan, nangolekta ng ebidensya ang mga opisyal mula sa bahay ng pamilya habang inutusan ni Doug si Annie na muling makipag-chat kay Charlie upang mahuli siya. Ngunit tumanggi ang nadismayang babae. Kaya iminungkahi ni Lynn na sabihin na lamang niya kay Charlie ang tunay niyang nararamdaman. Gumana ito at tumawag si Charlie kay Annie, kaya sinagot niya ang telepono habang sinusubaybayan ng mga opisyal ang tawag, gayunman, agad nakahalata ang lalaki at ibinaba ang tawag at binlock siya. Nadurog ang puso ni Annie kaya siya ay umalis ng galit, nabagabag si Will sa sinapit ng kanyang anak kaya nawalan siya ng pokus sa isang pulong kinabukasan. Dahil dito, nagsaliksik siya ng mga paraan upang mahanap si Charlie. Isang araw, dumalo si Annie sa therapy kasama si Gail kahit iginiit niyang hindi niya ito kailangan. Sinabi niyang ang kanyang mga kaklase ay nakikipagtalik din kaya hindi dapat maging malaking issue ang kanyang naranasan. Naniniwala pa rin si Annie na mahal niya si Charlie at tatanggapin siya ng kanyang mga magulang kung makikilala lamang nila ito. Nang mabanggit ang agwat ng kanilang edad, inulit niya ang sinabi ni Charlie na dahil soulmate sila, hindi yun mahalaga. Samantala, nasa paliparan si Will, na lumiban sa trabaho upang makipagkita sa isang pribadong investigador. Tinawagan siya ni Doug at iniulat na walang record ang motel tungkol kay Charlie dahil cash ang bayad nito. Nang subaybayan ang kanyang IP address, humantong ito sa ibang bansa, na nagpapahiwatig na gumamit si Charlie ng VPN, ibig sabihin, planado ang lahat ni Charlie. Noong gabing yun, kinumusta ni Lynn ang kanyang anak at ibinahagi na galit si Brittany dahil ayaw siyang kausapin ni Annie. Ngunit sinisi ni Annie si Brittany sa pagkasira ng kanyang relasyon. Pagdating ni Will, ipinakita niya kay Lynn na may access siya sa isang kriminal na database, nakabuo siya ng listahan ng mga kriminal na tumutugma sa paglalarawan ni Charlie at hiniling kay Annie na tulungan siyang kilalanin ng lalaki. Mariing tumanggi si Annie at iginiit na walang krimeng ginawa sa kanya. Ikinalungkot ito ng kanyang mga magulang dahil malinaw na nasa impluwensya pa rin siya ng lalaki. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ni Will ang kanyang investigasyon. Dinalaw pa niya ang bahay ng isa sa mga rehistradong kriminal. Sa isa pang therapy session, naglabas ng sama ng loob si Annie tungkol sa pagtrato sa kanya ng kanyang mga magulang na parang isa siyang tanga dahil sa pakikipagkita kay Charlie. Tinanong ni Gail kung ano ang gagawin niya kung muling makipag-ugnayan si Charlie, at gaman ang pakiramdam ni Annie sa pag-iisip nito. Dahil dito, hinikayat ni Gail si Annie na pag-usapan ang nangyari sa motel. May pag-aalinlangan. Inamin ni Annie na sa karanasan ay pakiramdam niya ay isa lamang siyang tagamasid. Ipinaliwanag ng therapist na kapag nakakaramdam ng banta, may mga taong kusang inilalayo ang kanilang isipan upang protektahan ang sarili. Ikinalit nito si Annie kaya tinapos niya ng maaga ang sesyon. Samantala, pinangunahan ni Doug ang operasyon upang arestuhin ang isang suspect. Nang tumawag siya kay Will, iniulat niyang maling tao ang kanilang nakuha. Pinaghinalaan nila ito dahil gumamit ito ng parehong chat room at may katulad na usapan sa kanyang target. Batay sa chat history ni Annie, nang malaman ni Will na may access sila rito, hiniling niyang makita ang transcript, ngunit tumanggi si Doug dahil labag ito sa privacy ni Annie. Nang magtungo ang detective sa banyo, napansin ni Will ang kanyang malita. Di naglaon, dali-dali siyang pumunta kay Lynn at ibinigay ang mga kopya ng transcript na palihim niyang kinuha mula sa bag ng ahente. Nabigla si Lynn sa nabasang sensitibong bahagi ng chat at tumangging paniwalaan na isinulat yun ng kanyang anak. Ngunit iginiit ni Will na kailangan nilang komprontahin si Annie. Tumanggi si Lynn, alam niyang lalo lamang nitong ilalayo si Annie. Sa kabila ng kanyang pag-aalala, determinado si Will na kumilos. Habang paalis siya, tinawagan siya ni Doug at inutusan siyang ibalik ang mga transcript. Binabalaan na ang pagnanakaw nito ay isang krimen. Ngunit nangako lamang ang ama na ibabalik ito sa kalaunan. Isang gabi, dumalo si Will sa isang company launch party ngunit nakaramdam ng hindi komportable sa kampanya na gumagamit ng mga batang modelo na kahawig ng kanyang anak.
Sa takot, umalis siya. Kinagabihan, nadatnan ni Lynn ang kanyang asawa na nakikipag-chat sa isang taong pinaghihinalaan niyang si Charlie, na bahala siya. Ngunit ipinaliwanag ni Will na paraan ito upang mahuli ang mga kriminal, nang makita niyang itinuturing ito ng kanyang asawa na normal. Umiling si Lynn at umalis. Ilang sandali pa, kinumusta ni Will si Annie at sinilip ang kanyang telepono upang matiyak na hindi na siya nakikipag-usap sa mga estranghero. Pagkaalis niya, nagising si Annie at napansing naka-unlock ang kanyang telepono, na ikinapagduda niya. Sa isa pang gabi, inanunsyo ni Lynn na maaaring bumisita si Peter. Iginiit ni Annie na huwag ipaalam sa kanyang kapatid ang nangyari, kaya nangako ang kanyang ina. Di naglaon, bumalik si Annie sa paaralan sa pag-asang maibalik ang normalidad. Nagkaroon ng pagkakataon si Brittany na makausap siya. Ngunit iginiit ni Annie na sinira ni Brittany ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya. Kinagabihan, tinanong ni Will si Annie tungkol sa kanyang araw upang magkaroon ng normal na usapan. Malamig ang mga sagot ni Annie, kaya diretsyong tinanong ni Will kung nakipag-ugnayan si Charlie. Naging depensable si Annie at hinamon ng ama na tingnan ang kanyang telepono. Tinanong ni Will kung ayos lang ba sa kanya. Ngunit iginiit ni Annie na hindi. Nang sabihin ng ama na dapat ay ayos lang kung walang tinatago, galit na itinapon ni Annie ang kanyang telepono. Itinuro ni Will na nagsinungaling siya at dapat ay sinabi niya nang malaman niyang mas matanda si Charlie. Tinanong niya kung bakit pa siya sumakay sa sasakyan ng lalaki nang malaman niyang nasa edad 30 na ito. Habang pinapakinggan ang lahat ng desisyong humantong sa motel, bumigay si Annie at nakiusap sa kanyang ama na tigilan na siya. Gayunman, patuloy na humingi ng sagot ang ama, kaya sumigaw si Annie na sana ay naging maayos ang lahat kung tumigil na lamang sila sa panghihimasok. Ipinaglaban niya na kakaiba ang kilos ng kanyang ama dahil alam niyang sinuri nito ang kanyang telepono at naghanap ng mga kriminal online. Ipinaliwanag ni Will na sinusubukan niyang hanapin si Charlie, ngunit iginiit muli ni Annie na hindi siya katulad ng mga kriminal na yun. Nabigla si Will na pinuprotektahan ng kanyang anak ang lalaking umagaw sa kanyang inosente, kaya kinabukasan ay pinuntahan niya si Gail upang humingi ng paliwanag sa nangyayari sa isipan ni Annie. Ngunit sinabi ng therapist na labag ito sa privacy ng kanyang kliyente. Inamin ni Will na hindi niya matigil ang pag-iisip sa nangyari at napanaginipan pa niyang binubugbog si Charlie. Tinanong siya ni Gail kung ano ang mararamdaman niya kung mahuli si Charlie. Inamin ni Will na magagalit siya dahil gusto niyang parusahan ang lalaki gamit ang sarili niyang mga kamay. Galit din siya dahil hindi niya alam ang nangyayari at nagsinungaling sa kanya ang kanyang anak, habang lumuluha siya. Sinabi ni Gail na sinisisi niya ang sarili sa nangyari. Ipinaalala niyang hindi natin kayang kontrolin ang lahat, kahit ang ating mga anak. Ang magagawa lamang natin ay suportahan sila kapag kailangan nila. Sa kabila ng mga salita ni Gail, hindi pa rin mapigilan ni Will ang pagnanais ng hustisya. Kalaunan, pumunta siya sa tindahan ng armas at pagkatapos ay binisita ang bahay ng isang lokal na kriminal na kanyang natagpuan. Doon, binugbog niya ang lalaki bago ito barilin. Gayunman, ito ay nasa kanyang isipan lamang dahil nasa tindahan pa rin siya at sa huli ay nagpasya siyang huwag bumili ng anuman. Isang araw, sinundo niya si Peter sa istasyon. Ngunit napansin ng kanyang anak ang bigat ng kanyang itsura. Kinagabihan, nagtipon ng pamilya kasama ang mga kamag-anak para sa isang Halloween dinner. Sinamantala ni Peter ang pagkakataon upang kausapin ang kanyang kapatid, ngunit naging mapagduda si Annie nang tiyakin nitong mahal siya. Sinubukan ng kanyang lola at tiyahin na maging sobrang maalaga kay Annie, ngunit napansin ito ng babae at nagbiro ng may pangungutya. Upang gaman ang usapan, tinanong ng lolo kung may kasintahan na si Peter. Dahil dito, tuwirang tinanong ni Annie ang kanyang ama kung maaaring magkaroon ng relasyon si Peter. Nang tumanggi si Will na palakasin ang usapan, malakas na tinanong ni Annie ang kanyang kapatid kung may karanasan na ba ito sa babae. Pinagalitan siya ni Will, ngunit iginiit ni Annie na sinabi ng ama sa mga kamag-anak ang tungkol sa kanyang relasyon kaya may karapatan din siyang magtanong tungkol sa kanyang kapatid. Ipinaalala niya na ayaw niyang malaman ni Peter ang nangyari ngunit alam niyang sinabi yun ng kanyang ama. Sa galit, umalis si Annie. Sa isa pang gabi, iniulat ni Doug sa pamilya na may nakuha silang DNA match mula sa mga sample. Gayunman, tumugma ito sa tatlong hindi pa nalulutas na kaso ng kaparehong krimen kaya wala pa rin silang suspect. Ipinapakita nito na ginawa ni Charlie ang parehong bagay sa tatlong iba pang babae. Sa patuloy na pagtanggi, sinabi ni Annie na malamang ay mga dating kasintahan lamang yun. Ipinaliwanag ni Doug na mas bata ang mga ito kaysa sa lalaki at iniulat ang krimeng ginawa sa kanila. Nang malaman ni Annie ang tungkol sa iba, gumuho ang paniniwala niyang ang kanyang naranasan ay dahil sa pag-ibig. Nabigla siya at nagpaalam upang magbanyo ngunit palihim na nakipagkita kay Gail.
Sinabi niya sa therapist na may iba pang babae si Charlie, napagtanto niyang hindi siya espesyal sa lalaki at inisip na may mali sa kanya. Tiniyak ni Gail na wala siyang kasalanan habang tuluyang bumigay si Annie at inamin sa sarili na ginamit lamang siya ni Charlie. Inakap ng therapist ang traumadong babae habang umiyak ito. Di naglaon, inuwi ng mga magulang ang kanilang anak. Matapos patulugin ni Lynn si Annie, umiyak siya dahil sa labis na pagkasira ng kanyang anak dahil lamang sa ilang minutong pagnanasa ng isang tao. Samantala, patuloy na sinusuri ni Will ang mga dokumento tungkol kay Charlie. Pinagalitan ni Lynn ang kanyang asawa sa labis na pagkahumaling sa lalaki sa halip na asikasuhin ang kanilang anak. Ipinagtanggol ni Will na ang pagpapakulong sa lalaki ang tamang gawin. At dahil ayaw makipag-usap ni Annie, yun na lamang ang kaya niyang gawin. Ngunit para kay Lynn, walang saysay ito kung hindi man lang nila kayang aliwin ang sariling anak. Habang sinusubukan ni Annie na ayusin muli ang kanyang buhay, pinanood siya ng kanyang pamilya habang nakikipagkumpetensya siya sa isang volleyball tournament. Sa gitna nito, napansin ni Will ang isa sa mga lokal na kriminal na kanyang nakita noon na kumukuha ng litrato ng team. Kinumprante niya ito at nagsimula ng away. Ngunit nalaman niyang isa lamang itong ama ng ibang manlalaro na kahawig ng kriminal na kanyang nakita. Dahil sa ginawa ng kanyang ama sa paaralan, napahiya si Annie at sinigawan siya sa bahay. Nakonsensya si Will at inamin na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sinabi ni Annie na wala namang masasabi ang sinuman upang ayusin ang lahat dahil wasak na ang kanyang buhay. Isang araw, natuklasan ni Annie na may mga bully na gumawa ng website upang kutsain siya. Dahil dito, tumakbo siyang pauwi na wasak ang loob. Nagkulong siya sa banyo upang hindi siya makita ng ama. Sa paniniwalang tapos na ang kanyang buhay, humiga si Annie sa bathtub na may mga bote ng gamot sa tabi niya. Biglang tumawag si Lynn kay Will, nagpapanik dahil sinabi ni Brittany ang nangyari sa paaralan. Sinabi niyang tingnan kung nakauwi na si Annie, kaya nagmadali ang ama at natuklasang nakalock ang banyo. Sa takot, binasag niya ang pinto at nakita ang kanyang anak na halos walang malay. Matapos makalabas si Annie ng ospital, pinatuloy nila si Brittany upang samahan siya sa gabi. Sinisinilin ang kakulangan ng empatiya ng kanyang asawa sa nangyari kaya malamig ang pakikitungo niya rito matapos hamupa ang lahat. Kinaumagahan, nagising si Annie at nakita si Will sa kanilang bakuran. Dahil hindi ito natulog buong gabi, kinumusta niya ito. Ibinahagi ni Will na naalala niya kung paano hindi natakot si Annie sa unang paglangoy sa pool dahil nagtitiwala siya sa kanya. Ipinagmamalaki niya na palaging naniniwala si Annie sa mga tao kahit habang siya'y tumatanda. Ngunit pakiramdam ni Will ay nabigo siya dahil hindi niya naprotektahan ang kanyang anak noong araw na yun kasama si Charlie. Wasak ang kanyang puso dahil hindi na nagtitiwala si Annie sa mga tao kahit marunong siyang magmahal. Bumigay ang lalaki sa pag-iisip na nais ng wakasan ng kanyang anak ang sariling buhay kaya humingi siya ng tawad. Nang marinig ang saloobin ng kanyang ama, niyakap siya ni Annie. At silang dalawa ay umiyak sa bisig ng isa't isa. Dito nagsimulang gumaling ang kanilang ugnayan habang inaamin nila ang bigat na kanilang dinadala mula nang magsimula ang bangungot. Samantala, sa isang malayong bayan, may pamilyang nag-e-enjoy sa isang farmer's market. Kinuha ng anak ang kamera mula sa kanyang ama, na siya palang si Charlie. Biglang may isang estudyante na tumawag sa kanya at ipinakilala siya sa kanyang mga magulang bilang guro niya sa physics na si Graham Weston. Ipinakilala naman ng lalaki ang kanyang asawa at anak, na walang kaalam-alam sa kanyang madidilim na lihim. Maraming salamat sa pagtapos sa ating recap for today. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para palaging updated sa susunod nating upload.